Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayon ay mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat para sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Yan. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Noong isang linggo, atin pong ipinagdiwang ang linggo ng mabuting pastol. Kaya naman kung matatandaan po ninyo, tatandaan pa po ba ninyo? Pinagnilayan natin ang tatlong katangian ng isang mabuting pastol. Mabuting pastol. Pinakilala sa atin, ang ating mabuting pastol ay walang iba kundi si Jesus, na may tatlong katangian. May boses, kilala ang kanyang mga tupa, at may malasakit. No? Yan ang katangian. At ganyan makikilala ang isang mabuting pastol. May boses, kayang magsalita, mabuti ang sinasabi, kilala ang kanyang mga tupa, at may malasakit. Samantala, ngayong linggong ito, pinapakilala naman sa atin ng ating mga pagbasa kung paano maging mga tupa ni Jesus, o kung paano maging alagad ni Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng bagong utos. Ano yung bagong utos? Mag-ibigan kayo. Sabihin nyo nga po. Sinabi ni Jesus, kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Anong klaseng pag-ibig? Hello. Yung pag-ibig na katulad ng kay Jesus. Kung paano ka inibig ni Jesus, ganyan mo rin ibigin ang iyong kapwa. Dahil sabi ni Jesus, kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. At sinabi ito ni Jesus noong huling hapunan, matapos umalis ni Judas upang ipagkanulo siya. Tingnan mo nga naman si Jesus, no? Alam niya yung mangyayari. Alam niya kung anong gagawin ni Judas, pero ang kanyang sinasabi, mag-ibigan. Anong gagawin sa kanya ni Judas?
ipagkakanulo, lolokohin, ipagpapalit sa pilak, sa salapi. Pero ang sinasabi pa rin ni Jesus, mag-ibigan kayo. Pwede namang nagalit na lang si Jesus. Pwede na lang nainis. O pwede na lang siyang nag-isip ng kung anong igaganti kay Judas. Pero kahit alam niya ang mangyayaring masama, ang pinapangaral pa rin niya ay mabuti. Mabuti. Alam niyang lolokohin siya. Alam niyang ipagpapalit siya. Pero sa halip na magalit, tinuruan niya ang kanyang mga alagad na mag-ibigan. Mag-ibigan. Ang daling magalit kung alam mong ikaw ay niloloko. Tama? Sino pong naloko na dito? Taas niya ang kamay. Ayaw niyong umamin. Ha? Oh? Ako lang ba ang naloloko? Ha? Di ba, ang daling na lang magalit no? Kapag niloloko ka, ay naku. Kahit naman din ako nagagalit. Kapag niloloko ako, sumasama ang loob ko. No? Ang dali gumawa ng masama kung alam mong ikaw ay ipagkakanulo. Di ba? Yung kasama mo, tapos sa huli, pinagchichismisan ka. Di ba? Ano mararamdaman mo? No? Yung magkakasama kayo, magkakaibigan kayo, pero sa huli, ikaw ay niloloko. Di ba ang sakit? Pero sa kabila ng kasamaang ginawa, kay Jesus, pagmamahal pa rin ang nasa isip ni Jesus. Ito ang tatak ng pagiging tunay na alagad ni Jesus, ang marunong umibig. Marunong umibig. Pero hindi lang basta pag-ibig. Dahil may dalawang katangian ng pag-ibig ang itinuturo sa atin na dapat nating ibinibigay. Dalawang katangian ng pag-ibig ng isang tunay na alagad. Una, ito dapat ay pag-ibig na tapat. Sabihin nyo nga po, tapat. Ito yung sinasabi kina San Pablo at Bernabe sa ating unang pagbasa. Pinayuhan silang manatiling tapat. Sinabi sa kanila ito dahil sila ay magdaranas ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang dali maging tapat kung ang lahat ay mabuti at maayos. Pero ang katapatan nasusubok sa oras ng kapighatian. Di ba ang mag-asawa? Kailan ba nasusubok ang katapatan? Hello. Di ba? Kapag humaharap sa kapighatian, kapag magulo ang lahat at hindi nagkakaintindihan, madali bang maging tapat? Kagaya na lang ni Jesus, siya'y tapat. Kahit siya'y niloko o niloloko, kahit siya'y ipagkakanulo, hindi siya nagalit. Sapagkat ang pag-ibig ni Jesus ay tapat. Dahil ang katapatan ay laging nasa panig ng kabutihan. Hindi ka pwedeng maging tapat kung ikaw ay sinungaling. Tama? Hindi ka pwedeng maging tapat kung ikaw ay may kasamaan. Kaya kahit bali-baliktarin, kahit ikaw ay lokohin, sa huli, ang tapat ay tapat pa rin. Ano spelling ng tapat? Pag binaliktad mo, tapat pa din, di ba? Hindi pwedeng baliktarin. Kahit baliktarin mo, ang tapat, tapat pa rin. Ganyan ang pag-ibig na dapat mayroon tayo. Tapat. Sa mga nag-iisip mag-asawa, ang tanong, kaya mo bang magmahal ng tapat? Hello. Sa mga nag-asawa na, magmahal ng tapat. Hello. Ba't di makasagot yung may mga asawa? Ha? Mahirap talaga pag sinabing magmahal kasi kailangan tapat.
at nasusubok ang katapatan sa oras ng kapighatian. Ikalawang katangian ng pag-ibig na dapat mayroon ang isang tunay na alagad ay pag-ibig na kaya tayong baguhin. Sabihin nyo nga po, kaya tayong baguhin. Ito ang tinuturo ng ikalawang pagbasa. Matapos lumipas ang kamatayan, matapos lumipas ang dalamhati, pag-iyak at sakit, kapag wala na ang mga dating bagay, kaya nitong baguhin ang lahat ng bagay. Yan ang sinasabi ng ikalawang pagbasa. Ibig sabihin, isang pag-ibig na kayang lampasan ang sakit. Isang pag-ibig na kayang iwan ang pait. Isang pag-ibig na kayang patahanin ang pag-iyak at kayang maging masaya muli pagkatapos ng dalamhati. Hindi pag-ibig yung pagkatapos kang niloko at nagpatawad ka, babalik-balikan mo. Di ba may mga ganon? No? Di ba nagpatawad ka na? Bakit mo binabalikan pa? Kapag umiibig, dapat kaya mong lampasan. Kaya mong baguhin ang iyong sarili. Kaya mong laktawan ang anumang hirap at dalamhating pinagdaanan. Ganitong klase ng pag-ibig na tinuturo sa atin na sa kabila ng sakit, pait at dalamhati, kaya pa rin tayo nitong baguhin. Hindi lang naiiwan sa sakit, kundi natututo tayong muling magmalasakit. Hindi lang naiiwan sa pait, kundi tinuturuan kang maging matamis muli. Yung titigil na sa pag-iyak, sa halip sa huli, hahalakhak, kasi meron ka muling pag-ibig. Itong ibig sabihin ng pag-ibig na kaya kang baguhin. Yung pag-ibig na kaya mong magbago, kaya mong maging mabuti, at kaya mong mas maging maayos na tao. Yan yung pag-ibig na tinuturo ni Jesus na dapat mayroon ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, minsan mayroong isang bata ang lumapit sa yumaong si Pope Francis. Nung nabubuhay pa si Pope Francis, sabi niya sa Santo Papa, Pope, bakit po maraming nakakatulog sa misa? Taga dito ba yun sa Kamba? No? Taga dito ba yun sa ating parokya? No? Bakit maraming nakakatulog sa misa? Alam nyo, sabi ng mabuting Santo Papa, no? Sabi niya, kasi ang tao, hindi pala, sabi ng Santo Papa, kasi mahaba ang homily ng pare. Kaya nakakatulog ang tao sa misa. Aray ko naman po. Pero sabi rin ng Santo Papa, bukod sa mahabang homily ng pare, kasi ang tao maikli magmahal. Ang tao maikli magmahal. Tama nga naman, ang taong nagmamahal, walang mahaba. Walang mahirap, kayang magtiis, kasi kayang magmahal. Naalala ko noon, nung ako'y meron pang girlfriend, no? Atin-atin lang ito, no? Ilan lang naman tayo dito, no? Alam nyo, nung meron akong girlfriend, kaya kong gawin malapit ang Bulacan sa Maynila. Abay, kaya kong ihatid, no? Ang layo, no? Nung wala na akong girlfriend, sabi ko sa sarili ko, niloko ba ako nun? Ang layo nun di ba? No? Look at that, no? Ganyan ang kayang gawin ng isang taong may pag-ibig. Kaya kang baguhin. No? Yung parang malayo sa'yo noon, napapalapit mo. No? Kaya mong ihatid, kaya mong magtiyaga, kaya mong magtiis. Pero nung wala ng pag-ibig, ay ba't ako naghahatid ng ganon? No? Niloko yata ako, ang layo nun. No? Pero hindi, no? Kidding aside, baka nanonood siya ngayon. No? Hindi naman. Pero ganon di ba?
kung kaya mong magmahal, ibig sabihin, kaya mo magtiis. Kaya mong maging tapat kahit nakakainis. Dahil ang pag-ibig, dapat kaya ka nitong paguhin. Mga kapatid, ito po ang tinutukoy ng tatak ng pag-ibig ng isang tunay na alagad ni Jesus. Isang pag-ibig na katulad ng kay Jesus. Tapat at kaya tayong paguhin. Amen? Amen. Lilinawin ko lang po yung sagala. Wala na pong gustong lumahok kasi mamaya na yon, no? Mamaya na yon after ng ating 5 p.m. Mass. So sa lahat po ng mga nasa barangay, pakiabangan po ang magaganap mamayang gabi na sagala. No? At nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-sponsor para sa araw-araw nating katisismo at pagpapakain sa mga bata. No? Alam nyo naman, syempre, para makahikayat tayo ng mga batang magdasal at mag-aral tungkol kay Maria, kailangan may pakain. No? Kaya maraming salamat po sa mga nagpapakain. Araw-araw may higit 100 po tayong batang pinapakain, no? 100 bata. Lalo na kapag matatapos na yung rosary, dumadami na po sila. No? Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nag-i-sponsor, no? Kayo po ay aming isinasama sa aming panalangin. At ganun din po yung ihinihingi ko po at kinakatok po sa inyong mga puso na pledges. Ito po ay para sa ating mga programa ng parokya. No, para makapagpatuloy po tayo na magbigay ng scholars. Meron po tayong 13 scholars at magpapasukan na naman, sana madagdagan natin ito. Yung scholars, binibigyan natin ng allowance weekly. Bawat isa, 700. No, daig ko pa po yung may anak. No? Kaya sana po kung marami pa po tayong mga pledges, marami pa tayong mapapa-scholar na bata. Ganun din, tayo po ay mayroong 2 seminarista na sa ating parokya. No? May isang papasok sa seminaryo, so ibig sabihin, may bago na naman tayong susuportahan. No? 8,000 po kasi ang bawat isang buwan sa seminaryo. So 2 na sila, magkano na po? 16,000. No? Dalawin ko na naman pare ang may anak. No? So 2 na po, pero ganun pa man, kaya po ng ating parokya sapagkat tulong-tulong po ito at sama-sama. Gamitin ko rin po ang pagkakataong ito bilang magpaalam po muna, panandalian. Bukas po ng gabi ako po ay pupunta sa Europa. Mainit po kasi sa Pilipinas. Sorry, hindi, joke lang po. Ako po ay may Marian Pilgrimage. Ako po ay pupunta sa Italy, France, Spain at saka Portugal. No? Hoping na ma-meet ko po ang bagong Santo Papa. At sigurado dadalaw ako sa puntod ng ating yumaong Papa Francisco at isasama ko po kayo sa aking panalangin. No? Kung meron kayong mga prayer requests, padala nyo po sa ating opisina. Bukas pa naman po ng gabi ang aking flight. So, habol nyo po. Pwede ko pong ilagay yon at iiwan yon kay Padre Pio o kaya sa Lourdes o kaya sa Fatima. No? Kaya kung meron po kayong mga prayer requests, padala nyo lang po sa akin at dadaling ko po yan sigurado, makakarating po ang inyong mga panalangin. No? Sasama ko po kayo sa aking pang-araw-araw na panalangin doon, lalong-lalo na sa pagpunta ko sa St. Peter's Basilica pag nagkita kami ng Santo Papa. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala, pansamantala humingi ako ng tulong sa aking kaibigan at dating kura paroko na si Father Douglas. No, magmimisa po siya dito, kaya siya po munang bahala. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.